The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you might be saved. John was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Si Juan ay isa sa ating mga gabay sa paglalakbay natin patungo sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. At karapat-dapat naman, sapagkat ayon nga sa salaysay na ating kababasa lamang natin sa Ebanghelyo ayon kay Juan Evangelista, si Juan Bautista ay isang lampara. Hindi siya ang liwanag, nakikihati lang siya sa liwanag. Subalit maningning siya upang sa ganon gabayan tayo sa ating paglakad. Kailangan natin ng lampara, tagahawi ng landas upang makita natin yung ating dinadaanan nang hindi tayo matisod at hindi tayo madapa. At kung susuriin natin ang buhay ni Juan Bautista, ay makikita natin siya karapat-dapat na maging gabay natin sa ating paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang buhay na magbibigay sa atin ng mga practical na aral kung paano natin talagang maligayang maidaraos ang pagdiriwang sa pagsilang ng ating Panginoon. Kung ating babasahin ang mga ginawang ugali ni Juan Bautista, makikita natin doon ang mga practical tips, ika nga, kung paano natin maisasagawang mahusay at matino itong pagdiriwang natin ng Pasko sa taong ito. Unang-una, pumunta siya sa ilang, wilderness. Bakit siya pumunta sa ilang? Sapagkat ang kanyang papel sa kaligtasan ng sangkatauhan ay maging mensahero at propeta ng Diyos. Kaya kinakailangan siyang makinig. Makinig na mabuti, sapagkat ang sasabihin niya hindi sarili niyang mensahe, kundi mensahe na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya kinakailangan makinig sa salita ng Diyos. At saan sinisilang ang salita ng Diyos? Hindi sa ingay, hindi sa putok. Sinisilang yan sa katahimikan. Doon mo mapapakinggan ang salita ng Diyos sa katahimikan. Kaya pinili niya isang kapaligirang tahimik sapagkat doon isisilang ang salita ng Diyos. Silent night, holy night. Kaya dapat lamang kung siya'y magiging tapat sa mensahe ng Diyos, sa salita ng Diyos, makikinig siyang mabuti, isang tahimik na kapaligiran. Kaya pumunta siya sa ilang, sa wilderness. O yan. Kaya tayo din sana, matuto din tayo na paminsan-minsan tumahimik. Na tayo'y matutong makinig. Kaya tayo may dalawang tenga at iisa lang dila. Sapagkat pag tayo nagsalita, kinakailangan yung sinasabi natin, makalawa nating pakinggan. Para nang sa ganon, yung sinasabi natin, makatotohanan. Hindi lang daldal ng daldal na walang saysay. Kaya isang praktikal na aral ni Juan Bautista. Dito, sa ating paghahanda sa Kapaskuhan, maglaan tayo ng mga ilang sandali sa katahimikan upang marinig at maintindihan ang salita ng Diyos. Mga ilang sandali lang, hindi ko naman sinasabi sa inyo, huwag na kayong magsalita.
Ilang sandali lang sa katahimikan. O, kaya nga tayo nagpupunta sa simbahan. Ayan, kaya salamat sa inyo sa pagpunta nyo sa simbahan, karapat-dapat lamang, sapagkat kaya itong simbahang ito ay itinayo upang magkaroon ng mga espasyo na mapupuntahan kayo na walang masyadong ingay. Upang sa ganon, makipagtalas-tasan tayo at makipag-usap at makinig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos napapakinggan hindi sa ingay, hindi sa katahimikan. Yung iba nagsasabi, ba't ba ako pupunta sa simbahan? Ang Diyos naman nasa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, ang Diyos nandoon. Oo nga, ang Diyos nasa lahat ng lugar. Pero hindi sa lahat ng lugar, mapapakinggan mo ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At kung siya'y makipag-usap sa atin, hindi pa bulya, hindi pa sigaw. Yung mga hindi nagmamahal, puro sigaw yan eh. Puro bulyaw. Pero yung mga nagmamahal, yan, kadalasan pabulong lang kung magsalita sa kanilang minamahal. Kaya sa katahimikan lamang naririnig. Oo nga, sabi nga ng mga pilosopong Tasyo, ang Diyos naman kahit saan, pwede po mong kausapin ang Diyos kahit saan. Oo nga, ang Diyos nasa lahat ng dako. Nandito yan sa Basilika ng Manawag, nasa Palengke yan, nasa Divisoria yan. Nandoon ang Diyos, pero hindi mo mapapakinggan ang tinig ng Diyos sa Palengke, sa Divisoria. Ang mapapakinggan mo dyan ay mga ingay at sigaw na nagsasalo-salungatan. Bandarito, bandarito, baratilyo, baratilyo, wala na 5 piso, 10 piso na dito sa bandarito, bandarito. Yun mga naririnig ninyo. Mga ingay. Paano makakapasok doon yung salita ng Diyos? Kaya kayo nagpupunta sa simbahan. Kaya nga, kung wala naman kayo sa simbahan, nasa bahay ninyo, di ba? Ewan ko ngayon, pero nung araw, alam ko sa mga bahay, ang unang mong makikita sa bahay, pagpasok mo, altar ng pamilya. Doon. Bubulaga agad sa iyo yan, pagpasok mo doon sa bahay. Yung altar ng pamilya. Doon nagsasama-sama ang mga pamilya, doon nagpupunta yung mga miyembro ng pamilya, kung gusto nilang manahimik, magnilay-nilay, at magdasal sa Diyos. Nung araw, ewan ko ngayon. Ngayon, ang una ko nakikita, pagpasok sa pamilya, sa bahay ng isang pamilya, una ko nakikita, hindi na altar eh. Kuro, ewan ko may altar pa. Naiusod na yata kung saan yung altar. Ang una ko nakikita, alam nyo, malaking TV. Yun ang nakikita ko. At saka yung kanilang mga boomboxes, yung mga audio, computer, mga gadgets. Yun ang una ko makikita sa bulwagan ng bahay ng mga pamilya. Sa Makatwid, puro ingay. Kung ano-ano pinakikinggan. Biro nyo yun, ilang channel lang meron ninyo sa cable, araw-araw yan, walang tigil yan, 24 oras. Hindi naman iisa lang ang boses niya, kung ano-ano pinagsasabi sa inyo, 1 oras. Hindi lang 1 oras, maraming oras, 24 oras. Hindi nga kayo makapamili kung ano panunuurin nyo, kung sino ang pakikinggan nyo, sapagkat hindi iisa ang boses na pinakikinggan nyo. Ganon din sa radyo. Ganon din sa mga pahayagan. Nalilito na kayo. Ano ba rito totoo? Kaya paminsan-minsan naman, pwede ba? Manahimik tayo. Isatabi muna yung dyaryo. Manang mga ilang sandali. Doon sinasabi, huwag kayong magbasa. Araw-araw naman nagbabasa kayo at puro masasamang balita lang naman ang nakikita ninyo, nababasa. Sara nyo yung inyong radyo sapagkat ang mga balita namang naririnig nyo, ganun at ganun din. Hindi naman magagandang balita, kundi puro masasamang balita din. Sa TV, ewan ko kung ano mga binabalita, ganun din naman. Hindi ba kayo nagsawa? Pare-parehong boses naririnig nyo, mga drama ng politiko, di mo malang kung totoo o hindi, kung drama lang, arte lang, kung alin ang katotohanan. Ayun.
Yun ang ating kinakain araw-araw, nakamulaga tayo dyan. At hinuhubog yung ating kaisipan sa mga kaisipang nakakalito. Pwede ba, paminsan-minsan, makinig tayo sa salita ng Diyos. Ito ang magandang balita. Bakit pa kapag ka magandang balita, ayaw natin pakinggan? Ito na nga, si Father, araw-araw sinasabi, ito ang magandang balita. Pero paano tinatanggap ng mga tao? Pero pag binulong mo yung masamang balita, pabulong na yun, ha? Alam mo, yung asawa ng kapitbahay ko, nakita ko, may kasamang iba. Pabulong na yun. Naku, lahat ng mga kapitbahay nagdadatingan. Ano yan? Ano yung kamo? Kaya ginagawang negosyo yung masamang balita Ginagawa ng negosyo. Pag masamang balita, kikita ka riyan kapag ka sinabi mo. Kaya ang daming trolls Murahan ng murahan. Sapagkat hindi sila nakikilala. Puro namang masamang balita at fake news ang pinagsasabi. Pero kumikita. Negosyong malaki. Ito, nagsasabi ka na nga ng magandang balita. Libre na nga, Ilan lang kayo mga nagtsitsaga dito na umiisi na maaga upang makinig na mas mabuting balita. At baka ngayon, hindi kayo mapakali na, matandang pari ito, baka mamaya mahaba sermon ito. Minsan, hindi ko naman sinasabing buong araw ninyo, tumahimik kayo. 15 minuto lang araw-araw dito sa paghahanda pagpasko. 15 minutes, 30 minutes, tumahimik kayo. Isarado nyo yung radyo nyo, isarado nyo yung gadgets nyo, yung cellphone nyo. Isaalang-alang nyo muna. Pagkatapos, ipikit nyo lang ang mata nyo. Tuptupin nyo yung puso nyo. Huminga kayo ng malalim, mag-relax kayo. Kahit na wala kayong dasal na masabi, kundi Jesus, Jesus, Jesus. Tingnan ninyo, baka bumaba yung presyon ninyo. Sa next check-up ninyo, makita nyo, baka bumaba lahat. Yung sugar nyo, yung blood pressure nyo, yung creatinine ninyo, sapagkat nakarelax kayo. Sapagkat hindi kayo yung taong lingon ng lingon, ano ba yung masamang balita? Ano ba yung masamang balita? Ano ba yung masamang balita? Kundi nakarelax kayo sapagkat nararamdaman nyo ang Diyos sumasa inyo. Jesus, Jesus, Jesus. Baka bumaba pa nga ang singil ng kuryente sa inyo. Sapagkat hindi nyo ginamit yung mga gadgets ninyo. 15 or 30 minutes, araw-araw. Tumahimik kayo, tumahimik ako. Hindi lang hangin ang polluted. Meron din tayong tinatawag na noise pollution. Hindi nyo ba nakikita noise pollution? Ako nga, masarap ang tulog ko ngayon. Bakit kanyo? Doon na kami, yung aming tirahan, nasa tabi ng daan ngayon, pandemya, walang masyadong mga naglalakad-lakad. Hindi. Kaya kukunti lang yung mga sasakyan, yung mga private cars lang. Walang masyadong mga public transport. Kaya medyo tahimik. Noise pollution, lalo na yung mga gumagamit mga tambutso na kiiingay na para ba sinasabi, dumadaan ako! Hindi lang, meron tayong smoke na pollution, noise pollution. Kaya hindi makasingit ang Diyos upang makipag-usap sa atin. Abalang-abala tayo sa kada daldal. 2 tenga, 1 dila. At alam nyo, yung 2 tengang yan, pag inyong pinagdugtong, korting puso. Sapagkat ang tunay na pakikinig ay pakikinig sa puso. O makinig tayo. Bakit maging malusog ang puso natin? Hindi yung kapakikinig ng masasamang balita.
Yung puso natin, hindi na makaagapay, hindi na tayo makahinga. Dahil sa noise pollution and the bad news syndrome. Ikalawa na ginawa ni Juan Bautista, alam niyo dun sa ilang ang kinakain niya. Alam niyo ang kanyang menu? Honey and locust. Pulupukyutan at balang. Alam niyo yung balang? Isang uri ng tipaklong. Locust and balang. Bakit ganyan? Yun ang meron. Hindi mo kayo pupunta sa ilang para doon sa wilderness para makakita ng Jollibee o McDo. Wala ron McDo at saka Jollibee. Walang fast food ron. Ang nando doon, yung nando doon. Ano meron? Ang meron ay locust and honeybee. Bee. Honey, kaya. Yun ang kinain. Yun ang menu ni John the Baptist. Mataas ang protein nun, ha? Yung mamaliitin yung mga, yun, malusog yun. Pinakikita sa atin ni John the Baptist, kumakain tayo hindi para mabusog. Kumakain tayo para lumusog. Sa Paskong ito, kadalasan, bago magpandemya, o baka kahit ngayong pandemya, wala tayong ginawa kundi hindi todo ang Pasko. Hindi tunay ang Pasko kung hindi punong-puno ang refrigerator. Kaya pagkatapos ng Pasko, ubos ang laman ng refrigerator. Nasaan lahat yung mga nandun sa refrigerator? Nilagay lahat sa loob ng katawan ng tao. Kaya nagtaasan ng calories. Nagbara ang mga arteries. Kaya alam nyo, pagkatapos ng Pasko, nakapila ang mga pasyente sa cardiovascular unit ng mga ospital. Nagtaasan ang mga bad cholesterol. Lahat nagpapagamot. Kahit nung wala pang pandemya. Sapagkat ang Pasko, kainan, inuman, na walang pagod. Pagkatapos ng Pasko, puro wala. Walang pera sa bulsa. Walang laman ng refrigerator. Walang laman ng utak. Walang laman ng puso. Hindi naman isinilang si Kristo sa kaisipan at sa puso ng tao. Lumampas lang ang Pasko. At ngayon, nandoon pagkatapos ng Pasko, nakahiga. May nakalagay na bolsa de yelo sa ulo. Paskong walang Kristo. O ganyan pa ba tayo? May pandemya, 35 to 45% ang mga pamilyang naghihikahos. Hindi na kayo dapat tumingin-tingin pa at lumabas upang makakita ng taong naghihirap sa mga panahon ito. Mabubunggong nyo na. Kaya scale down the celebration. Scale down. Ito naman sinasabing hindi magdiwang. Scale down. Huwag maghanap ng wala. Turuan natin ang ating mga anak. Baka ngayon sabi, Nanay, wala na bang chestnuts? Chestnuts. Pa-spelling nyo sa anak nyo kung ano chestnut. Baka hindi ma-spelling kung ano yan. Chestnuts. Wala bang grapes? Saka wala bang apples? Ano ba itong Paskong ito, nanay? Bakit ganito? Anak, huwag na maghanap ng pears. Meron namang singkamas. Huwag ka na maghanap ng chestnuts. May buto naman ng langka. Grapes, mas mainaman duha at anti-diabetic pa yan. Bababa ang sugar mo. Marami namang alternative, ano? Hamon. Saan ka maghahanap ng hamon, anak? Nasa Pangasinan tayo, masarap ang bangus na dagupan. Ano? Bakit ka naghahanap ng wala? Si Juan Bautista nagpunta sa ilang, naghanap ba ng McDo? Naghanap ba ng Jollibee? Bakit ka makakakita ka ba ng McDo at Jollibee dyan sa ilang? Ano meron? Locust and honey. Iyan. Magpiesta ako dito. Lumusog pa yung tao. Maghanap ng wala. Sapagkat nakakabuang yung pagbibilang ng wala. Kayo ba nakasubok ng magbilang ng wala?
Wala ako nito, wala ako niyan, wala ako nito, wala ako ganito nitong Pasko ito, wala ako nito. Mabubuang kayo. Magkakaroon kayo ng stress. Kabibilang ng wala. Subukan nyo magbilang ng wala. Paano nyo mabibilang ang wala? Bakit ginagawa natin yung posibleng magbilang ng wala? Kung ano meron, at ano yung meron nyo? Sabihin nyo sa anak nyo, anak, nandito ang mami mo, nandito ang daddy mo, at nandito si Kristo. Hindi naman tayo pinababayaan, hindi tayo magugutom sa Paskong ito. Malulusog tayo at sama-sama tayo. Yung ba, hindi ka pa kontento sa mga bagay na yan? Huwag magbilang ng wala sa Paskong ito. Magpasalamat sa Diyos kung ano meron. Ikatatlo, ano sinuot ni Juan Bautista? Sinuot niya yung kanyang suot ay camel's hair. Yun bang kasuutang yari sa balahibo o buhok ng kamelyo. Bakit? Matibay yun Pananggal lang yun sa iba't ibang klima. Sa ilang. Sa ilang pabago-bago klima. Desert yun. Sabi nga natin, minsan ang translation desert. Biro mo kung may desert storm, alangan mo magsuot ka ng barong. Alangan naman magsuot ka ng trahe de boda doon. Hindi kailangan pananggalang. Kaya kinakailangan din sa Paskong ito, third practical tip ni Juan Bautista. Dress yourself appropriately. Pupunta kayo sa birthday ng ating Panginoong Hesus Kristo. At anong makikita nyo? Isang sanggol sa sabsaban, wrapped in swaddling clothes. Pinaluputan ng lampin. Bakit? Upang ipagsanggalang yung sanggol na yan sa kung ano-ano mang mga kalaban ng klima o ano paman na kalaban para sa ikalulusog ng batang yan. Kaya makikita nyo parang sumang sa ibo si Kristo. Yung mukha lang nandun. Kaya binalot ng lampin. O kayo at tayo, ano naman ang gagamitin natin? Pupunta tayo sa birthday party ni Kristo. Pwede ba balutin natin ang ating sarili ng tama? Pupunta tayo sa kanyang birthday party. Si Kristo balot. Tayo ano? Huwag naman overdress na para tayong Christmas tree na lumalakad. Lahat ng palamuti nasa ating katawan. Hindi naman tayo pupunta sa palasyo ni Herodes. Yun, mga taong nasa palasyo ni Herodes, ganon overdressed. Sapagkat pinakikita yung mga alahas nila, yung kanilang social status, o kaya parang Christmas tree lumalakad. Huwag naman ganon. Simple lang ito, no? Itong haring sinilang. Huwag namang underdressed na parang tayo pupunta sa Boracay. Hindi ito beach party. Ito'y birthday party ng isang sanggol na isinilang. Kaya yung mga damit natin, hindi dapat na for adults only. Na yung mga walang malisya lang ang dapat makakita. Sapagkat yung mga taong may malisya pag nakita, tumataas ang mga presyon at umiinit ang dugo. Huwag naman ganun. Pag kayo pupunta sa harap ng Diyos, lalo na sa pagpasko, makita mo yung sanggol, balot na balot. Balutin naman natin ang ating sarili sa mga tamang paraan. Tatlong tips lang ni Juan Bautista. Una, tumahimik. Makinig. Ikalawa, magsaya at maging kontento kung ano meron. Ikatatlo, balutin ng tama ang ating mga sarili. Pag nagkaroon ng ganyan, mararanasan natin kung ano ang unang Pasko. Silent night. Holy night. Masaya
Mura na, libre pa, at punong-puno ng pag-asa. Palagay ko yan ang gusto nating Pasko. Yung Pasko na kinanta ng mga anghel. Kapayapaan sa mundo at sa mga taong may mabuting kalooban. Sana tayong mga taong may mabuting kalooban. At sana all may mabuting kalooban sa Paskong ito nang maranasan natin kung paano isilang si Kristo sa bawat pusong Pilipino.